Nako. Yun na lang ang gagawin eh. Yun pong indirect bribery ay available. Magkahiwalay ba ito ang korte sa Sandigan Bayan sa ombudsman? Eh magkakasama yun eh. Ganun po. Maaring iniwalay nila pero pareho lang ang magiging suma total niyan eh. Dahil sabi ko nga sa'yo, bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan meron din plunder. Pero as of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 451, meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano man na para kayo po ay... Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ito naman kasi mga taga-Malacanang. Akala naman nila itong si Senator Rodante Marcoleta ay kagaya nitong si Joel Villanueva. Malaki ho ang kaibahan ng dalawa na yan. Kung yung isa natakot nyo sa kaso-kaso, kulong-kulong, itong si Senator Rodante Marcoleta kahit saan kayo mapang-abot, prinsipyo at paninindigan ang baon-baon ng senador namin na yan. Pero bago ho yan, continuation ho tayo dyan sa Saganang Mamayan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Binahagi na ho nitong si Senator Rodante Marcoleta yung mga napabalita na yan, yung mga nakaambang kaso laban sa kanya, no? Siguro gagamitin niyang panggigipit na yan pagpalapit ng palapit yung pagbibigay ng hatol nitong mga senador na to sa impeachment laban dito kay VP Sara. Yung panggigipit talagang mas tumitindi ho yan. Inaasahan na ho natin yan dahil kung itong si Joel Villanueva, kagaya na lamang ito si Joel, kung sakaling ngayong mga panahon na to, kaalyado siya nitong mga magnanakaw at mga siraulo dyan sa Malacanang, mga adik, di ba? Hindi siya ginigipit ngayong mga panahon na to. Pag malapit na ang pagbibigay ng hatol dyan sa impeachment na yan, ganyan din ho ulit ang gagawin dyan sa mama na yan. Yung hinug na kaso dyan sa ombudsman, mapapanish, ma-overripe na yan, hindi ho nila itutuloy hanggat hindi umaabot yung punto na ilalatag na nitong si Joel Villanueva ang kanyang hatol dyan sa impeachment na yan laban dito kay VP Sara. Kaso, itong si Senator Rodante Marcoleta, huwag nyo nga daanin sa patakot-takot. Hindi nyo madadaan itong si Senator Rodante Marcoleta sa mga ganyang klaseng kabalbalan. Sa mga sa mga opisyal nitong si Marcos Jr. na inaakala nila na madadaan nila sa pambubuli itong si Sendante, nagkakamali kayo dyan. Ito na, Senator Rodante Marcoleta dyan sa Saganang Mamayan. At nung bago ko simulan naman yun, ako'y nakipagkita sa Pangulo. Yan. Opo. At ako nga ay kanyang binigyan pa ng lakas ng loob at binigyan niya ako ng USB na magagamit para umpisahan lahat ito eh. Isipin mo na yan. Totoo. Grabe naman. Ngayon, lahat nun ay nangyari sa aking palagay na meron siyang basbas doon sa gagawin ko. O ngayon, lahat ng mga apektado, lahat ng mga lumilitaw na may kinalaman sa malawakang pagnanakaw na yan ay gumagawa ng paraan para usigin ako ngayon. Yeah. So, ang ginagawa ko naman ay para sa ikalulutas ng problemang ito. Bakit ngayon ako pa ngayon ang ginawa nila ng isang kasong inimbento nila para sa ganun, matigil ko na itong ginagawa ko. Sen, puntahan natin yung bagay na yan. Yan ang mahalaga na dapat iba pag-usapan natin. Basahin ko lang po ito ilang mga mahalagang paalala. Balik tayo sa ating palatuntunan. Ito na po, Sen, puntahan natin. Sa kabila nung patuloy niyo pong pakikipaglaban, pagtatanggol ang batas, sundin natin ang batas, at kayo po bilang senador ay pinanumpaan ninyo na ipagtatanggol po ang saligang batas, ang konstitusyon ng ating bansa. Mukhang iba po ang naging sitwasyon Sen, dahil ito po ay ginagamit nila para kayo po ay pigilan, pahintuin sa inyong mga ginagawang ito. Ayun naman ay napansin ninyo na patuloy na nagaganap. Unang-una, akala ko nung makuha namin ng beat, ay may pagpapatuloy namin ang pagdinig sa Blue Ribbon. Ngunit nandun na yung isara nila yung Senado dahil meron daw security issue. At nandun pauwiin ang aming mga kawani, work from home. So, yung maliit na puwang na yon na may sa katuparan sana namin ng isang legitimate na pagdinig,
Pati yun napigilan nila eh. Opo. At sasabihin, hindi daw kayo nagtrabaho kasi ganun ang nangyari. Yung June 4 na nagawa namin, halos questioning pa nila kahit na nagamit namin ng session hall. Pero wala kaming Blue Ribbon committee staff Opo. na nag-assist sa amin. So, yung huling bahagi sana na maaaring matawag namin na huling-huling pagdinig na lang, hindi rin May sa katuparan. natuloy yun Opo. dahil nga nakasara ang Congress. Ginawang garrison ng Senado. Parang garrison ng Hapon. Pero makikita sana ng ating mga mamamayan na sumusubaybay na gusto nating gampanan ang tungkulin natin sang-ayon do sa pamamaraan itinatadhana ng aming mga tuntunin, lalong-lalo na yung batas. Opo. Pero talagang gumawa sila ng paraan para pigilan kami hanggang nga sila ay magkaroon ng power grab noong June 3 Opo. na kung saan kahit na 12 lang ay pinilit nila na gawin ang sarili nila na sila na ang namiminuno sa Senado. Opo. Yun ang dahilan kung bakit yung pinakahuling pagdinig sana na aming magagawa pa dahil kami naman ang legitimate na nahirang ay hindi na namin tuloy ang naituloy. Ang halip, sa halip ay pinagtiyagaan nilang talagang pigilin lahat ito. Hanggang sa makuha nga nila noong Miyerkules sapagkat nagkaroon ng special session na wala na talaga sa amin yung liderato, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee. Bukod doon, Jen, para siguro lalo akong mapigil sa ginagawa ko na tungkulin na talagang tukuyin at ma-identify natin kung sino-sino ang mga tao sa likod ng malaganap at malaki ang nakawan na yan. Alam naman natin kung sino-sino sila, pero gusto nating ma-formalize sa pamagitan ng pagdinig sana. Yes, tama po. Ngayon, ang ginawa nila, ayun, nag-imbento sila ng sari-saring mga asunto laban sa akin. At alam na natin na nagpahayag na ako ng mga ilang araw na nakararaan na may posibilidad na ako pang aarestuhin din. Yun na nga po. So taliwas sa mga pahayag ng mga ex-marines at saka mga ex-soldiers ng ating bansa, kung sino-sino ang binanggit nila na naka-receive ng mali-maletang salapi. Ako na hindi nagnakaw, ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang aarestuhin. So ito'y naipahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun, Jen, maliwanag naman na ako'y sasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Ako'y sasama ng matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Pero mukhang mabigat yun, Sen, sa pangyayari. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang kaibahan ni Joel Villanueva dito kay Senator Rodante Marcoleta. Tahasan niyang talagang haharapin kung ano man ang nilalatag nilang mga gawa-gawang kaso laban sa kanya. Etong si Joel, mabigat ho siguro talaga yung kaso laban sa kanya. May ebidensya, no? Talagang malamang sa malamang talagang mabubulok siya sa bilangguan pag nagkataon. Kaya pinili na niya na lang na magpakaaso kay Marcos Jr. at sumama doon sa mga sintu-sintong senador kaysa sumama sa paninindigan na dapat talagang malaman na sa bayanan yaang mga mastermind dyan sa mga maanumalyang flood control project. Palakpakan natin si Dante. Pambihira Hindi ho, yung mga senador na kagaya ni Marcoleta, Cayetano, Villar, hindi ho tayo madalas makakakita ng ganyan. Yung mga senador na mayroong prinsipyo at paninindigan. Kadalasan, pagka dinalhan sila ng 5-10 maleta at dinagay sa mga basement nila, okay na ho yung mga senador na yan. Pero ito, pagka dinalhan mo ng maleta to, sigurado may kalalagyan ka. Nangyari yan kasi kung ganun po ang binabanggit nyo, well, ako personally, mukhang ang ating mga kababayan, parang hindi ata magiging katanggap-tanggap yung bagay na yun. Kasi batas is batas. Pagkatapos ganun ang gagawin sa inyo, mukhang parang... Lalo na kapag naliwanagan nila na ang kanilang ibinibintang sa akin ay yung pagkakaloob ng mga kaibigan ko ng pansarili nilang pagtulong sa akin. Opo. Pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Opo. Ilang kayang politiko na kumandidato, hindi lamang nung nakarang 2025 elections,
magmula sa pinakamababang opisina siguro Mula sa barangay siguro. hanggang sa senador, ilang libo ang tumanggap ng tulong mula sa kanilang mga kaibigan, mga patron kung sakasakali. Oho. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder? Yun. Diyan Oho. yung plunder kasi may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Sa lapi ng bayan po O yun. kaya kinonekta mo doon sa pangangako mo na bibigyan mo sila ng kung anong klase pabor, pabuya pabor. o pangako na ginagamit ko yung aking opisina. Oho. Pero sa panahon na yun, naipaliwanag ko, nung ako'y kumakandidato, bukod sa kalabang ko na yung liderato ng Congress ng panahon na yun, Oho. nasa number 31 pa ako sa survey. Totoo po. Sino ako para mangangako sa kung sino man ang gustong tumulong sa akin? Kung mangako mo kayo, baka sabihin, niloloko mo ako, wag ko na mangako. Oo, ang totoo niyan. Sabi ko sa kanila, wala naman akong may papangako sa inyo. Sabi nga ni Mike Defensor, huwag ka na mangako kasi ginagawa lang namin dito, kaibigan ka namin. Yes po. Alam namin na wala ka naman sa posisyon ng mangako, number 31 ka nga eh. Ako man nalulungkot. Kasi baka mamaya, hindi mo makaya na sa dami ng ipinagod mo, matatalo ka rin kasi number 31 ka eh. Oho, oho. Pagdating naman sa Kongreso, tinanggal ako sa lahat ng aking committees, tinanggal ako sa CA, pati yung aking ibinibigay na tulong sa tao, yung AX, yung tupad, pati yung panggamot, inalis lahat sa akin. Kulang naman, pati sweldo niya ata, alisin eh. Hindi naman pwede na alisin niya. Yung sweldo na lang ang natira sa akin, yung allowance, tinanggal din nila. Yes po, So, sino si Rodante Marcoleta na mangako na mag-commit na kapalit ng anuman ng may tutulong ninyo sa akin? Wala eh. So, yun ang kinakapit nila. Pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging public? Paano naging plunder yun? Oho. Kahit mga taong karaniwan na hindi naman mga abogado, nagtataka, paano po kayo nadawit to sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Ewan ko kung sa kanila, pero mag-iimbento sila ng kahit anong iaakusa sa akin para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan Oho. yung pagdinig sa Blue Ribbon. Kasi maaaring magdidinig sila, kaya lang, membro pa ako dun eh. Kaya ayaw din nila siguro mag-participate ako kahit membro. Kung sakaling tatawag sila, nandun pa rin ako eh. Pero palagay ko, sa ngayon, dahil hawak na nila yung beat, talaga pong mapipinid na yung pinto ng pagdinig. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibing yan. Malilibing na po hanggang sa akala nila malilimutan ng taong bayan. Ewan ko lang, malilimutan ng taong bayan yan. Pero, Sen, gaano kaseryoso ito? No, ha? Kasi nung isang araw, naparood ko rin po kayo na nagbigay kayo ng pahayag ukol sa bagay, yung posibleng pag-aresto nyo. Pero, gaano sila kaseryoso? Ano kung nakikita nyong dahilan para talagang isa katuparan po itong pag-aresto sa inyo? Ang nakikita ko sa kanila, dahil alam nila na pagtama, ilalabang ko kahit saan kami makarating. Ayun po. Ipinakita ko na, nung nakaraan, yung CA, sinabi ko, mali po ito sapagkat nakalabag po tayo sa isang batas na tayo pa rin ang gumawa. So nakikita na lang sa huling pagkakataon, kung ano yung tama, kung ano yung batas, pinipilit ko. Na ipaalam sa ating mga mamamayan. Ngayon, naharap tayo sa impeachment. Siguro iniisip nila, kapag kakasama na naman yan, akala nila na naman, ako naman kasi, wala akong papanigan dito. Kung ano niya yung totoong nalalaman ko, kung ano yung batas nalalaman ko, palagi akong ganun eh. Consistent ako dun eh. Siguro pati yun, ayaw nila. Well, kung nagawa po nila ito kay Senador Jinggoy, dalawa rin yung kaso sa inyo, indirect bribery at saka yung plunder. Indirect bribery kasama raw yung PD 46 pero magpisang buo ito eh. Ano ho ba? Ano ibig sabihin nun? Ayun nga, tumanggap daw ako ng gift. Habang kayo ay nasa posisyon, congressman daw kayo ng time na yun, no? Oo, by reason of my position. Pinapaliwanag ko nga sa inyo, yung posisyon ko, wala sa lugar na ako ay magbibigay ng kahit anong ipapangako. Dahil number 31 ako sa survey. Minsan nga, nagamit kong halimbawa kahit hindi tama. Si Saito halimbawa. Yan, opo. Kunwari lang naman. Opo, kasama natin dito. Kunwari lang naman ito. Para lang maintindihan ng lahat. Simpleng paghalimbawa. Simpleng tao yan, pero alam niya na hindi sa tataya doon sa kabayo sa karera, kundihado yun. Ay, siyempre naman ho. Tataya siya doon sa llamado.
di ako llamado number 31 nga ako eh. Kumbaga sa Kulelet na kulelet. Kumbaga sa takbuhan ng kabayo, number 31 ako. Sino ang nasa matinong isip ang tataya sa number 31? Aha. Tapos pinadala ako 22, tapos bumagsak ulit sa 23. Sa mga wala man lang ako sa Magic 12. Hanggang sa huling linggo ng kampanyahan ng time na yun, sir, no? Oh, number 22 pa rin ako. Oo. Sinong mag-aakala na mananalo? Sinong tataya sa akin? Oo. So, paano ko gagamitin yung posisyon ko? Oo. Yun ang pinipilit natin. Pero mag-iimbento sila. Nako. Yun na lang ang gagawin eh. Yun pong indirect bribery ay available. Magkahiwalay ba ito ang korte sa Sandigan Bayan sa ombudsman na Magkakasama yun eh. Ganun po. Maaring iniwalay nila, pero pareho lang ang magiging suma total niyan eh. Oo. Dahil, sabi ko nga sa'yo, bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan meron din plunder. Oo. Pero as of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 451, meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano ba na para kayo po ay... Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Opo. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin. Opo. Talagang ganyan eh. Ako naman ay dahil sa ginawa kong pakikipag laban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun eh. Handa na. Wala ako. Kumbaga, si Senator Rodante Marcoleta, pagdating sa sindakan ng ganyan, dalhin niyo ko. Pero yung aking prinsipyo at paninindigan, hindi niyo magigibayan. Palakpakan ho natin. At kung sakali man mangyari yan, yung suporta natin kay Senator Rodante Marcoleta ay mas titindihan. Kung paano nasira sa sambayan ng Pilipino itong si Joel Villanueva, yun naman ho ang pakikitang pagmamahal dito sa mama na to. Kabaliktaran, nakakaano man hong isipin na ika nga tinitingnan talaga natin tong si Joel Villanueva na hindi niya gagawin yung ginawa niya. Nandyan na yan. Pero ang sinisigurado natin dito, kung sakaling gawin yung kay Senator Rodante Marcoleta, kung anong galit, kung anong klaseng pambabash ang binigay na sambayan ng Pilipino dito kay Joel Villanueva, hindi ho makikita yun ni Senator Rodante Marcoleta. Bagkus, pagmamahal at napakatinding suporta ang ibibigay natin sa kanya. Palakpakan natin, nasa Sandante. Kung alam na aking nilabag na batas, yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yun. Alam po ninyo ang pinagdalhan ng malay-maleta. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong aarestuin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. Nako, yari tayo dyan. Hindi na babanggitin ni Sandante. Yan, maginoo yan. Tsaka kasama niya lagi sa Senado yan. Pero isa sigurado natin dito, kilala na sambayan ng Pilipino kung sino yung hudas na yan. Pambihira. At least, save na siya. Diba, Sen? Pero, ika nga, hindi niya kasi nakita yung inaharap eh. Hindi niya nakita yung kung ano nga ba yung diwa ng pinaglalaban nila eh. Masyado niyang pinakinggan yung ama niya na si Brother Eddie Villanueva. Si Brother Eddie, wala nang pakialam sa sambayan ng Pilipino yan. Hindi ko alam kung meron din siyang pakialam si JIL, ha? Huwag naman sana magalit yung mga iba na. Meron ba? May pakialam siya. Siyempre, GIL yun eh. Diba? GIL yun eh. Pero sigurado natin dito, yung mga taga-GIL, wala akong prinsipyo yung mga leader niya. Kaya para doon sa mga mga religious leader, mga religious group leader, mas mainam siguro kung kaya din, wag na kayong pumasok sa politika. Kung meron kayong magaling na abogado, kagaya ng INC, meron silang Rodante Marcoleta, at talagang solidong yung paninindigan, prinsipyo, sa mga bagay na tinatayuan nyo, pasok kayo sa politika. Pero kung ikaw pastor ka, tumatayo ka wag ka na magsibak-sibak, wag ka na magsenador-senador, nagmumukha kayong si Raulo sa sambayan ng Pilipino. Diba?
pinapakita nyo, ayoko kasi kapares natin ng pananampalataya. Hanggat maaari, ayaw nating, di ba? Pero dyan sa ginawa na ni Joel Villanueva, ika nga, tumabang ho yung lasa niya. Pero yung mga kapatid natin sa pananampalataya dyan sa GIL, di ho natin dinadamay dyan. Ika nga, yung respeto natin sa kanila, yung kung ginagalang pa nila yung leader na yun, kahit di nakagalang-galang, nasa kanila yon. Basta sigurado ko dito, hindi ako membro ng GIL, tapos ang usapan. Yung Ombudsman Boy, yung mga naunang sa niya pa, hinog na raw po ang kasong plunder para sa kanila. Nakita ko. Unang-una, At kung sakali ngayong mga panahon na to, membro ako ng GIL, siguro, kasi sa pagpunta mo sa simbahan, hindi naman si Joel Villanueva pinupuntahan mo eh. Ika nga, ano yun, fellowship yun eh. Di ba? Ngayon, kung sakaling ako yung membro ng GIL ngayong mga panahon na to, di ko naman sinasabing aalis ako. Pero maraming tanong sa aking kaisipan na dapat mabigyan ng kasagutan bago ako magpatuloy sa susunod kong gagawin na hakbang. Dahil kung doon sa simpleng bagay, pinagkalulu niya ang sambayan ng Pilipino. Pinili niya ang kanyang comfort kaysa doon sa katotohanan na alam niya naman na talagang yun ang kanilang pinaglalaban dyan sa kanilang grupo. Nawalan tayo ng amor dyan sa mga Villanueva na mga walang kwentong wala ho talaga. Ganyan buhay, no? Pera, kapangyarihan, pagiging safe sa kanilang pwesto. Hindi matatapos yan, Joel, sabihin ko sa'yo. Every time na tumatayo kasi podium sa Senado, naaalala na sambayan ng Pilipino kung gaano ka ka-traidor. unang-una, April 2026, nandun yung 5 kaso na nakalaan para kay Martin Romualdez. Opo. Isang plunder, isang indirect bribery, isang direct bribery, Oho. a violation of AMLAC, Opo. violation of RA 3019. 5. Oho. April 2026. Oho. Hindi ko lang alam ng date kay Joel Villanueva Oho. at saka kay Chis Escudero. Oho. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. At mapanag. Ano kaya ang gagawin ng mga kababayan nating INC pagka kinulong itong sendante? Ako, 110% suportado ko yung INC. Susuporta ako sa anong magiging galaw nila. Kung sakali maglungsad sila ng malaki ang prayer vigil para dito kay Sandante, manghihikayat ho ako dito sa PH Update para ipanalangin ang ating bansa at itong si Senator Rodante Marcoleta. 110%. Baka pumunta pa ho tayo. Dahil isa si Rodante Marcoleta sa tinitingala nating leader na ika nga ang interes ng sambayan ng Pilipino ay yung kanilang turo sa simbahan, katotohanan, prinsipyo at paninindigan, isinasabuhay ho, hindi lang ho niya sinasabi yan. Kaya malaki natin dyan kay Rodante. Kahit anong pwesto ang takbuhan niyang mamanayan, hindi ho tayo magsasawang sumuporta dyan kay Rodante Marcoleta. At kung sakali mang hindi kami magkasundo sa ibang mga pulisiya, dahil nakita naman natin kung paano tumayo itong mama na to, siguro meron siyang magandang dahilan na hindi natin alam kung bakit niya ginawa yung bagay na yan. Pero dito sa isa na to kay Joel Villanueva, lahat ho ng worst case scenario, pinatakbo ko na sa utak ko. Hanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi ko maintindihan. Gayong meron na silang pinag-usapan sa kanilang grupo, ba't nagawa niya pang mag-traidor? Ganun ho kakapalang mukha ni Joel Villanueva. Kasi At mapanagot natin silang lahat. Opo, para mapanagot ang nasa likod talaga. Nasa sa kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang aarestuhin po nila ako, muli po ako nagsasabi na ako po'y sasama sa kanila ng buong pagpapasakop. I will not arrest. I will not resist the arrest. Pero habang pinakikinggan ko kayo, Sen, mabigat. Ako, personally, mabigat sa logo po yun kung gagawin nila yan, Sen, ha? Alam ko naman, si Nelson nga, nakikita ko, lumuluha pa yung tao. Pero Sendante, alam naman ako, hindi mo ba ako nakikita? Ito na nga. Mas matindi pa sa pagluha, pambihira. Kung magkaka-prayer vigil nga, isa pa ako sa pupunta.
Sobrang lungkot na lungkot ako pagka nagkataong mangyari sa iya. Pambihira ka naman, Sen. Isa ako, kung meron kang cheering squad, ako yung isa sa mga nagpapaikot ng baton sa harap. Ay, medyo rate. Yung tumatambol eh. Yung pa nagpapaikot eh. Dapat. Oo. Ganon katindi suporta natin dyan sa mama na yan. Kay Senator Dante Marcoleta. Masama ang loob natin kung sakaling meron pang isang senador na naninindigan para sa ating mga ordinaryong Pilipino ang ikukulong ng mga adik na to. Sobrang sakit ho ng ating pakiramdam. Yeah. Ano ho yan, di ba? Yung nangyari kay Pastor Kibuloy, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakiusap. Ha? Sobrang marami na kayong nasaktahan dito sa administrasyon na to. Mga KOJC member hanggang ngayon, yung iba trauma pa rin sa mga kabalbalang ginawa nyo. Pamilya Duterte, taga-suporta ng mga Duterte hanggang ngayon, hindi humuhupa ang galit nila sa pagdukot na ginawa nyo kay Tatay Digong. Kung sakaling pinagpaplanuhin nyo man ito si Senator Dante Marcoleta, mag-ingat-ingat kayo. Baka ito na yung ika nga tipping point. Baka siya na yung tipping point. Talagang gano'n, ha? At hindi ko kayo masisisi kung malulungkot kayo. Pero gano'n talaga eh. Bilang tao, malulungkot naman. Lalong-lalo na sa katulad ko, wala naman akong nagawang kasalanan. At yung ibang mali-malitang ang pinagdalhan. Nandyan na nga ang mga nakaumang na lahat, ang mga plunder cases laban sa kanila. Pero hindi nila ginagalaw. Minabuti pa nila na baka sakaling ako pa mauna na maaresto. At ang kilala nga ng iba, baka mabswelto pa po yun. Hindi ko ba? Di malayo yun. Di malayo yun. Mukhang, ano ba ito? Lokohan na ba ito? Mukhang, sabi nga nung isa kong narinig, mukhang inuunggoy na tayo, Planet of the Apes na ba ang Pilipinas ngayon? Hindi kasi, dahil nga siguro sa kinatatakutan nila yung multo na kanilang ginawa, pinagnakawan ang taong bayan. Isip-isipo, nilimas nila ang salaping bayan na para sana sa serbisyo ng mamamayan. Pagkatapos, natakot sila sa multong ginawa nila, gusto nilang pagtakpan. So kung sino man ang magpapakabayani na yan na ituloy, para sa ganun, makilala natin silang lahat, gagawa sila ng paraan para usigin ang tao na yan. Ako ngayon. So bakit kayo magtataka? Bakit kayo malulungkot? Dapat inasahan natin na gagawin nila sa akin yun. Ano naman si Sen Dante, pinapalubag pa loob natin. Pambihira naman, meron na nga nag-iiyakan sa comment section, gumaganyan ka ba? Dapat po siguro kayo ang pinagtatanggol nila. Kasi kayo ang sumusunod at pinagtatanggol niyo po ang batas. Yung nakakaalam ng katwiran. Halimbawa, yung mga pulis, yung mga sundalo na nakakakilala ng katwiran, alam nila yun. Kaya lang, yung mga tao na nasa likod ng pagnanakaw na ito, na ayaw nilang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan, ayaw nang makilala silang lahat, yan ang kinatatakutan nila. Kaya nangyari ang mga bagay na ito. Kaya itong pag-broadcast natin ito, malay niyo, ito yung huli nating pag-broadcast. Huwag naman, nasama naman magbiro nitong si Sen Dante. Hindi ko gusto yan, ha? Pambihira, Sa araw na ito. Hindi ba? Hindi ka nakasalita. Mabigat sa loob, Sen. Pasensya na kayo, no, ha? Mukhang nasagutan pa naman kita na ako ay magiging ninong ko kayo. sa kasal mo na 30 years anniversary yata yan, Jen, ano? Mukhang hindi tama itong... So, isa ka sa casualties dito? Hindi ko na itutuloy ito, Sen. Huwag mo naman, i-postpone mo na muna yung kasal mo. Makakapaghintay naman siguro. Baka ako naman ang iwanan ng misis ko, hindi kaya. Siguro naman may papaliwanag. Oo nga naman, baka naman... Sabihin mo, darling, pwede ba nating iiliban muna ito kasi baka hindi naman magtatagal ito eh. Ang problema yung venue, siningin na po ako. Maliit na bagay naman siguro sa iyo. Diba? Babawi na lang. Pero hari naman, magkaroon ng linaw ng isipan kung sino man na nag-iisip nito ng mga bagay na ito, Sen. At anyway. Basta takot dyan, maliwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ano man po yung gagawin nila. Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal. At sa kanyang kalooban po ay
doon ko na lamang ibinibilin ang aking magiging kapalaran dyan. Sen, ang inyo pong mensahe sa mga taong bumoto sa inyo, naniniwala sa inyo, sabi nyo nga, baka hindi mo siguro huling broadcast. Hindi, Mabigat ang galo. sa buwan na ito siguro. Ayaw ko nung sabihin huling broadcast natin. Huling broadcast natin muna sa buwang ito. Ayun, Malay mo naman sa susunod na buwan, ma-open uli natin ito, di ba? Opo. At hindi naman ihinto ang programang ito, Jen. Oho. Dahil nandyan naman kayo ni Nelson. Hindi. Wag mong pinapasa yan, Sendante. Alam ko tuloy-tuloy yung siyaga ng mamamayan. Kaso, hindi ko naman sinasabi ngayon kung panuorin itong si Sir Nelson tsaka itong si Sir Jen, ha. Mga idolo natin yan. Pinapakinggan natin yan. Lagi natin pinapanood ang dalawa na yan. Na yung mga blind item ni Sir Jen, ay Sir Nelson talagang inaabang ko yan. Pero ang problema ko dito, kailangan namin ng isang Rodante Marcoleta. Iba yung kumbaga sa laro, merong ika nga nagbibigay ng lakas. Ika nga pagka, halimbawa, pagka naglalaban-laban yung mga mga basketball kasi pagka hindi nakapasok si LeBron, kahit na idolo mo yung na yan, yung team na yan, pagka wala yung mga star player, hindi naglalaro, parang walang gana no? Hindi masarap panoorin. Pero pagka yan, pinasok si LeBron, naman to kahit natutulog ka, gigising ka para mapanood mo siya. Ganon ang epekto ng Rodante Marcoleta. Mas napapaliwanag, mas maraming gustong makisangkot, mas maraming gustong makinig sa mga pinag-uusapan diyan sa programa na yan. Ngayon, kung pinag-iisipan mo, huli mo na yan, aba, Sendante. Pag-unustili ka, aba. Hindi yan, ika nga mapag-uusapan naman natin yan. Yung mga aresto, pitch, mapag-uusapan ba yan? Aba, Sen, pa? Di pwede yan. Pero mabigat pag-programa, Sen, kung gano'n ang nasa likod ng isipan namin na mahirap magtanggol para sa batas kapag ginagawa natin yung tama, ganito pa gagawin nila. Naintindihan ko yun, pero alam ninyo na ang lahat naman ng mga bagay ay hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Diyos. Doon na lamang natin, doon na lamang tayo babatay at sasandig dahil lahat ng pangyayari, gusto man natin o hindi, ay meron lahat paliwanag yan. Opo. May kadahilanan yan. At ang tanging nakakalam dyan, ang ating Panginoon Diyos din. Sen, ang inyo pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay, mga supporters nyo po, at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi, napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon, ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban.
hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Salamat po sa inyo. Sen, bago lang Salamat, Senator Rodante Marcoleta. Hay na nga mga kababayan, dito ko na tatapusin ang ating reaction video. Mabigat man sa damdamin natin yung mga sinabi ng ating pinakamamahal na Rodante Marcoleta, kailangan ho natin ipagpatuloy ang laban. Huwag ho tayong titigil sa pagsuporta doon pa sa ibang mga kasamahan natin dito sa laban na to. Nandiyan si Senator Alan Peter Cayetano, nandiyan si Senator Robin Padilla, nandiyan itong yung mga vocal ba. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagsuporta sa kanila. So Luis, maraming salamat ho. Maraming salamat sa pagsuporta kay Senator Rodante Marcoleta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.